Hindi ko maalala kung nabanggit ko na dati pero isa sa mga dahilan kung bakit binili ko itong Surly Karate Monkey ay dahil maraming setup ang pwedeng gawin. Halimbawa ngayon, naka-XC setup tayo. Nagsawa na, so palitan natin. Ang mission ko ngayong araw ay ikabit itong kasamang rigid fork. So ang mangyayari, tagtagan ride, alog utak. Actually, na-realize ko, pwede mo rin naman gawin to sa ibang bike. Yung ibang bike, pwede mo rin naman silang setup as rigid. Pwede mo rin silang gawing touring. Ang kagandahan lang sa Surly, designed siya na maging ganun. Yung fork nga nakasama nito ay sobrang daming kabitan ng kung ano-anong rack. Pero wag na muna nating isipin yun. Sa ibang episode pa yun. Sa ngayon, ikabit na lang muna natin itong rigid fork. Pero bakit kung abay kakabit ng rigid fork? Nasa langit na ako, babalik pa tayo sa lupa. Ang sarap-sarap na may suspension, di ba? Ewan ko, for some reason, dati nung nasubukan kong mag-trail ng naka-rigid, may kakaibang saya din eh. Alam mo yung umaalog yung buong katawan mo. So gusto ko ulit siyang maranasan dito sa Surly Karate Monkey natin. At isa pa pala, nagbabalak akong sumali sa general nakal race na organized na ngayon ng attack. So ang weapon of choice natin, let's go hard my man. Magpo-full rigid tayo. Bago pa dumating ang araw na to, pinaghandaan ko na to. Isa sa mga inihanda ko ay yung crown race. Kailangan ko ng convert kit from 40 to 30. Dati kasi naka-tapered fork tayo, yung kasamang rigid fork nitong frame ay straight tube. So, no choice. Bukod sa crown race, inihanda ko rin yung IS mount. For some reason, naka-IS mount itong Karate Monkey. Naghanap ako ng pang 203mm na rotor. Swerte, sakto naman yung nabili ko. Kung napansin nyo na parang nag-iba yung boses natin, yung mga unang bahagi kasi ng recording ay ginawa ko nung umaga, nung kagigising ko lang. Ngayon, hapon na. So ayan, nawala na yung mababang boses. Medyo naging kengkoy na ulit. Kung kasama ka dun sa 5 nanonood ng mga video ko, malamang alam mo na nagawan ko na ng video yung mga tools na ginamit ko dito. Kung hindi naman, sige, kwento ulit natin para may masabi pa ako. So ang kinailangan ko nga dito ay itong tube cutter. Sobrang mura lang at masasabi ko na nag-ROI na ako. Bukod sa tube cutter, meron din tayong guide para sa pagbaon ng flower o star nut sa ating fork. So ayun, gagamitan mo lang ng martilyo syempre. Tungkol naman sa pagmamekaniko, meron kasi nag-comment sa isa sa mga post ko kung saan daw ako nagpaturo. Actually, hindi pa naman talaga ako marunong, kinakapa ko lang din. Pero para sagutin yung tanong, tamang YouTube lang, trial and error, tsaka siguro nag-invest din kasi ako sa mga tools. So ayun lang, eto, tinotono-tono ko lang yung bike natin. Simple lang naman yung ginawa natin dito, hindi naman sobrang komplikado. Kayang-kaya ng kahit sino. So ayan, may pa-torque wrench tayo syempre para mukhang professional. Pagkatapos ma-set up, eto na yung kinalabasan ng bike. Sunod naman ito, test ride na. Let's go! So mga pare, ano masasabi nyo? Mas pogi ba na naka-rigid o mas okay pa rin kapag naka-suspension fork?